na nilatag na. Welcome to game number 3 of this international rivalry between Onyx Philippines and Aurora Gaming. Magtatapatan na ang Onyx seed number 2 and Aurora seed number 1 for a winner-take-all dito sa game number 3. Ito na yon mga pare koy. Ito na yon. Dito na natin makikita kung sino nga ba ang mananatili sa taas. Makakita kaya tayo muli dito ng Seesaw Battle kasi when it comes to their early game, literal na parehas sila kayang manalo sa early game. Nandyan yung Selena ni Friends, nandyan of course yung mga pokes na manggagaling mula kay Yue. So technically, pindutan na naman talaga, doon at doon na naman papasok at doon na naman tayo mangyayari. Yung labanan si Brusco, low health agad, early pa lang, pero maiiwasan din naman niya yun. Pare hindi nag-flicker. Pinakilig lang. Nag-regen, pinakilig lang pare. Calculated, man. Iba talaga yung mechanics nito mga taong to. Kalagitnaan ng basic attack nag-regen si Brusco. Tapos alam niya may palabas na Star Shotter. Fortunately for him, nag-level 2 si Brusco. So nakatalon siya. Pero yung yung mga jungle camps ninanakaw. Uy, tumama yung arrow dito. Hala. Pwede lang i-burst down sa light at nakita ng Super Fam na meron silang matatarget doon na first blood ay masasecure ng Onyx PH. Alam mo, hindi pa nagsisimula pero kinikilig na ako. Yue versus Super Friends. Magbabatuhan ng Star Shatter and Abyssal Arrow. Late game pre, magpapaulan yung parang 3-point shootout to pare. Ang daming archer dito, men. Sama mo na si YSS. Archer din yan. Kaso yung dalawa, totoo eh. Uy! Nag-flicker in! Si Brusco dito, sabay gamit na lang din naman ni King Kong ng kanyang ultimate. Mainit ang pasimula ng Onyx. Pero ito na yung sinasabi mo. Ito na yung sinasabi mo, Umi, na magpapaulan at magpapaulan lang dito si Yue. Pare, meron din palang Granger para tayo nanonood ng Golden State versus kung sino mang kaya pang truwes dyan ngayon sa NBA. Ibang klase yung nangyayari ngayon. Pero mukhang magkakaroon na nga ng madaming hero dito sa may bandang ibaba. 3v1 scenario para dito kay Edward. Si Edward na naman ang nakita dito ng Onyx. Tinatry niyang i-sustain. Pero ano nga bang laban ng tatlo? O ano bang laban ng isa sa tatlong miyembro ng Super Fam? By the way, nakakuha ni Yue yung purple buff. 2 beses yung tinamaan yung YSS. Wow. Aray ko po. Parang parang naglalaro ng billiards, men. Si Yue dito kanina siya sargo ng sargo. At nakakatakot yun, no? If you are the Jisun Chin, kasi gusto mo nga mabilis ka makapag-level, gusto mong mauna ka sa mga pera around the map. Pero mukhang itong turtle na ito, lalabanan ng Onyx. At hindi yata lalaban. Dahil nakuha lang ng mabilisan dito ni Demon Kite. Yung turtle, ready pa rin lumaban ng Aurora. Si Edward dito, tinatry niya pang i-zone out si Kirk. Pero dahil nga siguro dun sa Purple Steel, hindi na nakalaban pa dito ang Super Fam. Super Prince right now, inahabol ni Light. Kita mo yung ginawa niya, nilagay niya ng trap yung Little Wonder para makadash siya 2 beses. Grabe. Ayun lang. Pare, kakatingin ko pa lang sa screen ko, ina-assess ko pa lang kung nasaan na ba tayong punto ng larong ito. May ganun na agad na pinakita si King Kong. Nangangalati na ang buhay. Yue is on fire, pare. Alam mo, yung accuracy hit rate ni Yue napakataas. Dapat ang binibilang sa kanya nagmimintis. Well, may isa siyang pinang-check kanina, kita-kita sa camera. Pero halos lahat ng mga binabato ni Yue talagang sulit na sulit. Oo, ibang klase rin kasi yung timing eh. Minsan kasi kahit yung may pulso lang, minsan may mga oras na hindi natin iniisip na may mangyayari doon pero napupulsuhan ng mga Novaria, may ng mga Selena, may na si Edward ngayon. Ay! Gusto rin magpakita ang gilas ni Prince. Labanan nga yata talaga to ng mid laners. As in todo yung dalawang mid laner natin. Pero top lane na. Yue. Umaamba lang dito ang Aurora. May nabubuo lang na mainit na tensyon sa may bandang itaas. Ibang klase ang galawan ngayon ng dalawang mid laners natin at may tumama na naman na arrow. May kasamang traps. Pero wala po nang mangyayari. Doon muna tayo kakalma. Parang kailangan nga natin bantayan yung mga skill shots na nababato kasi sa totoo lang parang yung zoom out sa mapa
Tsaka lang natin napapansin yung mga yung mga long play Oo. na ginagawa ng parehas sa teams. Ganitong klase yung game nang hirap i-analyze eh. Kasi nung gusto mo sabihin ko, tumama eh. Di ba? Anong i-analyze mo? Tumama eh. Kapag tumama, tuloy-tuloy na yun. Ang daming damage, ang daming vision, ang dami ring mga stun. At ngayon yung pagre-reset nila yung turtle. Di tatama kay Brusco yung Star Shatter. But here comes Edward, magbabantay na. Kompleto dito ang 5 miyembro ng Aurora. Nasecure Brusco. na nila yung turtle. Umamba pa si Brusco with a flicker. Si Edward ang hinuli sabay. Follow up ng pana. Pero flicker in si Kirk para lang masecure yung kill. May arrow na Hoy! naman pero hindi ko connecta. Si Demon kahit dito tinatry sayawan ang Super Fam. Pero Hoy! si Super Prince ready din talaga magbato ng mga arrows dito para mapalayo ang Aurora. Yeah, yun lang yung advantage nun ng Onyx. Kung tapatang suntukan, medyo lamang sila. Kasi may reliable way for Super Prince to actually deal damage. May slow pa. So, ang laking tulong nun para kila Brusco, kila Kirk. And meron din silang natural way of sustaining these fights. Samantala sa Aurora, halos lahat ng skill nila, men, kailangan mapatama mo. And kapag tumatama naman kahit papano kay Aurora ay nararamdaman yung kalakasan ng kanilang lineup. But as you said, it's still a 50-50 kung hindi tatama sa side ng Onyx Philippines. Kung mamamicrohan nila, ay ibang usapan naman yan. Kaya naman kanina, nakita natin yung laban na yun, nakuha man ng side ng Aurora. Ang bagong na yun ay maliit lamang kanilang kalamangan in terms of gold. Patuloy lamang ang ating laro. 7 minuto or 6 na minuto na lamang Grabe si ating Prince. nakikita. At hindi pa rin tayo nakakakita ng 2,000 kalamangan. Oo. Pressure talaga no yung ina-apply nila. Oo. Alam mo, feeling ko may nai-inspire dyan sa audience eh. Pangalanan nating burrito. Oo. Oh, Ito yung 2 hero niya eh. oh, nagchat sa GC. Guys, ganito ako magnubari tsaka si Line. Parehas niya. Mamaya, willing akong testingin si Burrito. Mag-aaya ng RG yan. Oo, manggigigil yan pare. Kahit sino naman eh. Yung mga Selena player kasi natin for some reason, trip na trip din yan si Novaria. Oo, kasi gusto nila yung mga accurate talaga, Oo. yung mga galaw mo. Pero speaking of being accurate, Super Prince, no, tuloy-tuloy lang talaga sa pagbato dito ng mga arrows to the point na nahihirapan Oh, mag-light no. siyang Rora pero nakita ni Light si Kelra dun sa baba Aray ko po. na stun. Oh. Hindi tumamang Star Shatter pero okay lang yun na para sa Rora kasi sinone out lang nila si Kelra para rumekta dun sa Yeah. turtle. At hawakan na nga nila ang pagong dito. Mid lane do. Aurora ngayon may nangyayari ata sa mid lane. Si Demon kahit ang kanilang bibigyan, hindi tatama ang Star Shatter. At hawakan na nga nila itang pagong na ito. Doming kahit magpa-farm lamang ng bagya. At si Demon kahit ganun na rin. Mukhang papakalmahin muna. 2 XP laners, 2 roamers. Papabayaan muna nila. Turtle na to. Sobrang lala nung hindi nag-purify si Kelra. Talagang kabisado niya kung kaya siyang patayin. Ngayon, wala yung Glorious Pathway. Pero hawak pa rin naman ng Aurora yung pagong. Medyo malayo si King Kong dito ha. Nag-conceal pa nga si Brusco, pero si Kirk pumasok na. Na-secure ni Demon Kite yung turtle. Oh, no, Kirk. Mag-isa lang si Kirk sa buong koponan ng Aurora at si Light ganun din naman. Ang kaso nga lang, i-ready lang din agad ang kanyang mga kampi para tulungan siya. That's gonna be a 1 for none. Tas meron pang turtle para sa Aurora. First big gold lead para sa Aurora Gaming. 2,000 na ang kanilang kalamangan after that win. Mukhang may balak pa sila dito sa may bandang ibaba. Hindi na itutuloy ni Brusco ang play. Pero look at the pokes coming in from Domingkite. Uma-array na si Kelra mula sa mga death sonata ni Domingkite dito. Yeah, ito yung problema yung kapag tumatama yung mga skills ng Aurora sa bottom lane. Makukuha naman na yung Torre. Pero yung dalawang Balikan. dalawang lane na nagsuntukan. Palitan lang din sila. O kanina, ako'y pinapanatan mo. O ngayon, ikaw naman. Diba? Hindi papayag na malulugi sila Oh, sa 1v1 na yun. Ngayon na lang ulit ako nakita ng 1v1 ng Novaria at si Lina pare. Bawal ka matalo dyan eh. May tangal ng kasama yan eh. Pangmalayuan eh. Oo. Laban na ng mga LDR pre. May dopamine effect yan eh. Yung kapag nanalo ka, mas magaling, mas asintado ako ha. Ay. And ito rin yung parang tinatawag nating heat check heroes eh. Yung kapag ka nakakuha ka ng isa o two straight, tuloy-tuloy na yan eh. Ang tanong na lang, sinong unang iinit sa dalawa? Grabe yung damage ni Super Prince. So siya pa yung pinaka nasa tuktok. Siya pa yung #1 damage dealer. Well, again, karamihan kasi ng damage ang sumasalo si Light. Oo. So, yan, medyo sure hit yan. Laki ng katawan yan eh. Actually, yun yung trabaho niya dito eh. Oo, saluhin yung mga pana at yung mga traps. Kumbaga, para kapag may ibang natamaan, tas nandoon siya sa teamfight, kasalanan niya. Kasalanan niya. Kumbaga, ang ganda nga ng ginagawa niya eh. Basta kapag nakakita siya ng hero na kunwari na paggamit ng dash, kunwari mga Traceless, yung transform ng Selena, even yung dash ni Kelna kanina tsaka ni King Kong, automatic nag-call ng Glorious Pathway. Kaya na-zone yung ibang members dito ng Onyx, kaya naiwan si Kirk.
doon sa likuran. And medyo wala ka ng choice, no? The moment that you hit your bravest fighter sa harapan ng marami at may glorious pathway, kung bagay tumaligod ka ng saglit, chinek mo lang kung sumama ba yung mga tropa mo, tapos nakita mong gano'n na kalayo, hihilingin mo na lang na makakahanap sila ng trade. Pero mukhang baburst na agad ng Aurora Gaming. Yun, Ang Lord na ito. Labanan ng Lord Halos, oh. Si Prince, nakakita siya ng pwedeng targetin dito at nandun na nga yung pagtalon, masesecure lang ulit ni Demon Kite. Ang Lord, lalaban pa rin naman ng Super Fama. Sinasayawan ni Kelra dito. Si Light delikado pero mabibigyan pa rin ang gold standard. And Demon Kite will secure that kill. Tuloy lang ang pag-arangkada para sa Aurora Gaming. A 2-for-2 trade pero ang Lord ay mapupunta sa kamay ng Aurora. Grabe yung ginagawang pang-zone ni Light. Men, ginamitan niya ng glorious pathway. Si King Kong, siya lang mag-isa. It forced out the traceless, kaso late na yung pagpunta niya sa Lord Pit. Nakuha na ni Demon Kite, so it didn't even matter kung lalaban pa yung Onyx Philippines at that time. Kasi pagbalik ni Light, may sundot eh. Yun yung kailangan nilang isipin. Hindi sila pwede magtampisaw sa teamfight dito ng Aurora kasi may additional stun pa. May crowd control na hawak yung Hylos. At akala ko nga kanina ay nahuli na ni Brusco yung jungler ng Aurora Gaming after that flicker play pero hindi naman pala. In fact, nakuha pa nga ng Aurora. Ayan. Another skill shot landing. Tuloy lamang ang pagbabato ng Abyssal Arrow. This hits on one. Pero wow! Dark Wave Flicker! Uy, wait lang. Babawi pa rin dito ang Aurora. Kaya din nilang magbato ng mga malalayo at range na damage output mula kay Yue. Makukuha din nila yung tore doon sa gitna. Lumiliit ngayon ang mapa ng Onyx. Pre, yun yung sobrang wagang prinsesa ko treatment. Grabe si Edward. Bawal. Bawal yan niya. Bawal yun yan. Bawal Hindi yan yan tatagos sa akin, G. Hindi tatagos yan, G. Grabe yung pagprotekta. Actually, aabot yun eh. Pero kita din ni Super Prince umabante yung Phobius. Ganda rin ng read ng Onyx na ia-attempt ng Aurora yung counterplay na yun. Pre, real to kung mangyari saan sa Argent, kikiligin ako. Oo. Yung napana ako, tapos biglang may magpi-flicker Para dark wave sa'yo, para no? sa akin. Abay, tol, ganun mo ba ako kamahal? Willing ka bang ibigay yung buhay mo para sa akin? Ipa-follow mo, maglalaro kay 7 days, lalagay mo siya sa Affinity, bro. Na level 7 bro agad tayo dyan pare. And ito na yun ha, Onyx Philippines now behind by 3,000 gold lead. Aurora Gaming tuloy-tuloy ang kanilang pagpupush in terms of map control. Ay nakakalamang na talaga sila in terms of turrets as well. Grabe nga yung ano nila dito, no? Yung macro nila. Pero when it comes to kills, nakakasabay yung Onyx. Ang nakakatakot nga lang kasi, hindi naman nagmamatter yung kills. Ang pinaka magmamatter pa rin kasi, especially sa late games yung mga control of the minions. Yung minion wave management na kung saan, as of now kung papansin natin, lamang ang Aurora dyan. Yeah, tsaka ang dilemma dito ng Onyx, yung patagalan ng Clash, lugi sila. Pag na-burn na yung Zaman Force, they have to wait for the second round. Tapos pati yung Mountain Shocker na hawak dito ni King Kong. Kapag tinignan mo yung Aurora, puhunan nila dito HP tsaka mana. Well, si Granger yung kanyang mga bala. Pero at this point, ang dami na kasi ng stacks ni Doming Kite. So, kahit tumagal yung team fight, walang problema para sa Aurora. In fact, may enjoy nila yan kasi more chances of winning mula kay Yue. Rain check na nga lang yung ginagawa ni ni Yue. Bumabato-bato na lang paulit-ulit doon sa okay, kumabit pero mukhang hindi makaka-all Grabe in. si Edward talaga. Huwag ang mga prinsesa ko. Ibang klaseng pang-body build pang bodyguard no? Oo. Body sacrifice malala. Oy, tumawid Tumawid. Bill personal din, actually, yung Lord. Wala nakakita. Nakita rin naman ni Kirk dito at nandun si King Kong sa gilid. Nakita niya si Light, papasok pero reset na naman. Doon sa Lord, bibitawan nila. At si Prince together with Yue. Aray. Atake lang ng atake ng mga pwede nilang ibato. Ibang klase. Si Lightman, talagang trabahong matatag. Imagine mo tinitira siya. Yan na. Check push. At nakuha agad ni Demon Kite yung Lord. Delikado pa nga ang buhay doon ni Brusco. Kendra? At ngayon, dalawa na ang masesecure ni Doming Kite. Sasayaw mag-isa. Si Kelra dito. Nandiyan si Super Prince pero hindi enough yung damage output nila para pabagsakin ang kupunan Doming Kite? ng Aurora. At si Doming na mismo ang haharap para i-zone out ang Super Fam. Makakadepensa naman sa may batang itaas at napakasakit na nga ng mga Star Shatter na nanggagaling dito kay Yue. Recta mid na naman ang kanilang call. Tatama man ang Abyssal Arrow. Wala ito atong magagawa. 5 segundo para dito kay Brusco. 10 para kay Kirk at Kenra. Makakadepensa pa nga ba ang Onyx dito? Mukhang hindi rin naman na itutuloy pa ng Aurora
yung pag-push sa base. Kasi pwede silang sumama dun sa itaas. Yeah. Pwede nilang samahan yung Lord. Pero mukhang kaya pa rin naman tong depensahan. May pathway, Super Fam, nandito na yung pathway. Nandito pa yung kumot na ilalatag ni Yue. Kaya naman, grabe yung lagkit. At Onyx na mismo ang pipiling, wag na lang tayong lumaban at wag na lang tayong dumipensa dun sa itaas. Oh my goodness, that goal mula sa Aurora. Immaculate zoning din. Aray! Sang sakit to star shot. Sa sobrang sakit, inubo ka na ulit at mukhang babagsak Hoy, ang pana! ang turret dito sa may bandang ibaba. Kakabit pa ng pana, hindi na naman nila makukuha. And here we go! Papasok na si Bruce Go! Nag-set up na siya ng isa, pero nandito rin yung Glorious Pathway at Rumaragasana. Nagliliwanag na ang Northern Lights. Sa muling pagtatagpo, magniningning pa rin ang liwanag ng